isipin yung anumang galit. Yung anumang galit, bagkus ay mahalin din natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. O yan. Kaya po yung paulit-ulit po sinasabi sa atin ng ating Panginoon na ibigin mo, yung dalawa daw po yan, yung loving God at ang loving thy neighbor, yan po yung dalawang pinakamahalagang utos na pinagtagubili ng ating Panginoon sa atin. So, next is, okay. Next po. Next slide, sis. Okay. Ang ikalawa nga po ay katulad ng ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili, sa dalawang utos na ito ay nauuwi sa lahat ng batas at mga propeta. At iyan po ay ayon kay Mateo chapter 22 verse 37 to 40. Yan. Kung may, ito po, ito yan nga po, magkasama nga daw po yan, paulit-ulit nga po, na yan nga po dalawang pinag-utos ng ating Panginoon ay laging magkasama at hindi raw po natin pwedeng paghiwalayin. Paano daw po natin masasabi na mahal mo ang Diyos at napupuot ka naman sa iyong kapatid? Ang sabi nga po ng Panginoon, siya daw po ay isang sinungaling. Kasi paano mo daw sasabihin na okay, next slide pala. Next slide na, sis. Okay, next slide. Okay, yan. Mahirap itong malayo. So, yan nga po, sapagkat, ayan, kung labo. Kung nagsabi ako, niibig ko ang Diyos at napupuot naman ako sa aking kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat kung hindi niya minamahal ang kanyang kapatid na nakikita, hindi niya maaaring ibigin ng Diyos na di niya nakikita. So yun nga po, paano nga daw po ba nating sasabihin na mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita, na hindi nag-e-exist sa atin, di ba? Samantalang andyan ang yung kapwa, andyan ang iyong kaibigan, o kung sino man na nasa iyong tabi, pero may sama ka naman ng loob or napupuot ka naman sa kanya. Paano mo nga naman sasabihin mahal mo ang Diyos? Diba? Na hindi, yun nga, na hindi natin nakikita. Although naniniwala tayo na naandyan siya, pero totoo ba? Diba? So, dapat daw po, mahalin mo muna ang iyong kapatid o iyong kapwa na naandyan sa tabi na nakikita mo, nararamdaman mo, yan, nafe-feel mo siya. At iwasan mo ang anumang galit sa kanya or anumang kimkim ng sama ng loob. So next po, dahil daw po, okay, so dahil daw po nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe, hindi na masasabi ng sino man na minamahal niya ang Diyos samantalang kinapupuotan ang taong nagtataglay ng imahe ng Diyos. O di ba? Sabi nga ng Diyos dito ba tayo daw po ay nilikha niyang lahat na kawangis niya. So lahat po tayo ay kahawig or kamukha ng Diyos. So paano ka magagalit sa taong yan? Kung ang sinabi ng Diyos ay kawangis po kayo. So, ibig sabihin, pag galit ka o napupuot ka sa tao yan, parang napupuot at nagagalit ka na rin sa Panginoon. Diba? Dahil sabi nga, wala pong nilikha ang Panginoon na hindi maganda. Lahat nga daw po na nilikha ng Panginoon ay maganda sa lahat, sa ating paningin at sa lahat-lahat ng bagay at katangian. Okay, so may mga katangian nga daw po ang Kristiyanong pag-ibig. Ano daw po ito? At ito po ay ayon sa 1 Corinto chapter 13 verse 4 to 8. So ano po yung unang-unang katangian ng Kristiyanong pag-ibig? Na ang pagmamahal sa kapwa ay pagiging matiisin. Yan, matitiisin. So dapat daw po hindi tayo dapat agad-agad na nagagalit. Dapat tayo ay nagbibigay ng sapat na pangunawa at pagkukulang sa mga pagkukulang ng ating kapwa. So dapat daw po tayo, lalo na po tayo pagka nandito na po tayo sa ating community, dapat mas malawak na po yung ating pangunawa sa ating kapwa. At hindi tayo dapat mabilis na magalit kung ano man ang nagawa sa atin. Dapat, kumbaga, madali tayong magpatawad. Okay, so next slide. Ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamagandang loob. So ito, hangga't maaari daw po, iwasan natin mamintas.
Ang mga pagmamahal sa kapwa ay hindi pagiging mainggitin sa iba. Hindi natin dapat pagnasahan ang pag-aari o iba ng iba o kaya kamuhian ng iba dahil sa kanilang pagkakaroon ng mga bagay na wala tayo. So, tayo daw po ay hindi dapat maging mainggitin na kung ano man meron ng ating kapwa, gusto natin meron din tayo at ang gusto natin ay mas higit pa sa kung ano man meron siya. So, dapat hindi po tayo gano'n. Dapat daw po masiyahan tayo kung anong meron tayo. Kung ano ang pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, yun ay pasalamatan natin. At wag daw po tayong magnasa. O siguro hindi lang po ito yung gamit. Pero usually, ang nangyayari po, di ba, yung kunyari, yung lalaki, tumingin ng hindi maganda sa isang babae, lalo na kung ang tingin niya ay mula ulo hanggang paa. Lalo na kung naka-miniskirt o di maputi, makinis, gano'n. So, ibig sabihin parang iba na ang nasa takbo ng isip niya, 'di ba? Parang gano'n. Pero tayo mga kababaihan, tayo siguro normal din na humanga rin tayo sa isang lalaki, 'di ba? Lalo na sinasabi nga nila tall, dark, and handsome daw. So, ako po yung asawa ko, tall, hindi siya dark, maputi, pero mabait po. Mabait siya, mabait, okey. So, yun po. Sa katunayan po ay 37 years na po kaming married, happily married po. So yun, hindi ko nga po na-ano na siya nga po ay seaman before, pero yun nga since na ano nga po siya, nagkaroon po siya ng heart problem, na-angioplasty pa po siya, pero thanks God at naandito po siya ng time na yun at bakasyon siya. Kaya po naagapan namin siya. Kumbaga nadala namin siya sa ospital kaagad. Pero talagang napakabait po ni Lord. Talagang hindi pa rin siya kumbaga sabi nga ng doktor, yun daw po yung highest na, atake sa isang tao, yung atake sa puso. Pero yun nga, since napaglabanan, talagang mabait si Lord. Kumbaga andiyan pa rin siya dahil kumbaga after that na nakaano po siya, nagkaroon po siya ng kinuha po siya as a vice, anong tawag dito, sa simbahan, sa chapel namin, siya ang naging vice coordinator tapos at naging ano po siya, tawag dito, tumakbo rin po siyang kagawa dito sa barangay namin and thank God nanalo din po siya at siya lang po ang nanalo doon sa grupo nila. So, yun po. Nasaan na po tayo? Next is sorry, interrupt tayo. Okay na, number 3. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi pagiging mayabang o pagmamataas. So, dapat daw po dapat lagi tayo mapagkumbaba. Huwag nating kumbaga kahit na nakagawa na tayo ng maganda or kung ano man ang nagawa nating na-achieve natin, huwag na po nating ipagmayabang. Huwag na po nating ipangalandakan sa ibang tao na yung nakagawa tayo ng ganito, kesyo gano'n, nakatulong tayo sa ganito, dapat po maging tahimik na lang tayo. Hayaan na lang po natin na ang Diyos, siya naman po ang nakakakita sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga, kung ano man ang nagawa natin sa ating kapwa, dapat maging tahimik na lang po tayo. Huwag na nating ipagmayabang yun, kumbaga. Sarilinin na lang natin kumbaga at 'wag din nating pansinin ang mga ano, yung mga pagkakamali ng ating kapwa. Sa halip ay tulungan din natin sila kung ano man ang nagawa nilang hindi maganda. Okay, next is, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi magaspang o mapanakit sa kalooban ng iba. Ayan, hindi dapat daw po dapat nating parangalan at igalang ang bawat isa. Purihin sila kapag nakagawa ng magaling at damayan sa pagkatalo. So yun din po yung sinabi natin kanina na dapat ay kung ano man ang nagawang hindi na 'to para sa ating sarili kundi sa ating kapwa, kung ano man ang nagawa nilang maganda, dapat purihin natin. Kumbaga parang i-acknowledge natin kung ano man ang nagawa niya, lalo kung siyempre kung nasa miyembro siya ng ating pamilya o sinong kaibigan natin, kumbaga purihin din natin sa kung ano man ang kanyang nagawa para kumbaga yun ay nagdadagdag ng, ano sa kanya kumbaga inspirasyon parang gano'n. At dapat daw po ay, lagi nating ano,
sumagot tayo ng laging po at opo. 'Di po ba nakalimutan karamihan po sa ating mga kabataan sa ngayon, nakalimutan na po ang pagsagot ng po at opo. Karamihan po sa mga kabataan, nawala na po sa kanila. Minsan sasagutin ka, "Ha?" Mga gano'n, 'di ba? Pero ako naman po, awa ng Diyos, yung pong tatlong anak ko since na ano naman po sila nung maliit, naturuan ko naman po sila ng maayos at saka naging member naman po sila ng mga Kids for Christ before, youth at saka naging singles. So, alam din po naman nila kung ano po yung mga, magagandang asal na dapat gawin ng isang bata. So, next is ang pagmamahal sa kapwa ay hindi pagiging makasarili. Hindi daw po tayo dapat nakatuon sa ating mga karapatan lang, kundi nakatuon tayo sa ating mga tungkulin sa ating kapwa. Huwag daw po tayong masyadong maging pabida na ang iniisip natin ay puro sarili lamang natin. Yan, 'di ba? Minsan gano'n, eh, may mga yung kumbaga yung ano natin na pagiging mayabang iiral pa rin, eh. So, dapat po yun nga, huwag na yun nga, tulad ng kanina rin na in-explain na halos sinabi nga rin na kung ano man ang nagawa natin ay maging tahimik na lang tayo at bahala na ang Diyos kung ano man ang, gagawin niyang ganti para sa atin. So, huwag tayong maging tawag dito, maging proud lagi sa sarili natin. Okay. So next is, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi pagiging magagalitin. O yan. Hindi daw po tayo, dapat daw po nating mapigilan ang ating sarili sa ating mga emosyon at damdamin. Dapat hindi tayo agad sumisimangot, kundi mabilis umaagap tayo sa pagngiti. So yun, kahit daw po tayo nasasaktan na, dapat daw po, aray ko naipit ka na or kaya nasaktan ka na ano, dapat daw po nakangiti pa rin tayo. Huwag daw po tayong kakitaan ng pagkasimangot. Eh paano kaya pagka yung talagang nasaktan ka na, sinabunutan ka na talagang nasaktan ka na, ngingiti ka pa rin ba kaya? Gano'n? So yun, at minsan yung mga ayan, example po diyan yung mga ano, nagda-drive, 'di ba? Naku, yung asawa ko po talagang ang ano po, ang hina po ng temper niya. Kumbaga talagang, konting ano lang, kumbaga kasi naman minsan ng mga kasabay sa kalsada talagang minsan naman lalo yung mga motor po ngayon, 'di po ba, magugulat ka na lang biglang eto na sa gilid mo, eto na sa unahan mo. So, paano nga po naman na ano, 'di ba? Kaya asawa ko talagang pagka gano'n po pipit-pitan siya talaga ng husto. Harapan talagang ano, pero yung ibang nagmomotor alam mo po nagba-back ano pa sila pagka gano'n, sila na ang nakagawa ng hindi maganda, sila pa ang magsa-sign ng hindi maganda. So sinasabihan ko na lang ang asawa ko na, "Hayaan mo na." Talagang gano'n. Eh, oo nga, hayaan mo, eh, paano nga daw kung maaksidente? 'Yun nga ang mahirap, 'di ba? Ikaw na nag-iingat sa kalsada, pero yung mga kasabay mo, yung mga ano mo, hindi marunong mag-ingat. Kasi akala daw po ng mga minsan yung mga kamotor, akala nila ay mabilis na sila. Hindi nila alam na kumbaga talagang hindi pa rin sila tutulin sa sasakyan. Kaya marami po ba 'di po ba marami nga po na-aksidente ngayon, halos araw-araw may aksidente, na ang kasangkot ay ang motor. Kaya dapat po maging maingat lang po tayo, lalong-lalo na nga po 'yan sa pagda-drive o habang nasa kalsada tayo. Next is, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi pagiging mapagtanim ng galit sa kapwa. So hindi daw po tayo dapat nagkikimkim ng sama ng loob. Manapay dapat tayo maging mapagpatawad at mapang-unawa sa kahinaan ng ating kapwa. So dapat daw po kung waga, yun nga kung merong mga nagawang hindi maganda sa atin, dapat daw po ay lawakan natin ang ating pang-unawa at kumbaga intindihin na lang natin sila kung bakit nila nagawa itong bagay na ito na hindi maganda. Dapat po ay maging malawak lang po ang ating pangunawa
At kumbaga, kung ano man po ang kahinaan ng ating kapwa, dapat daw po ay tulungan natin sila na para kumbaga kung ano man ang mga hindi magandang nagawa, kumbaga siguro kausapin natin. Parang 'di ba lalo kung friend naman natin 'yan, na sabihin natin na, kunyari, "Sis, hindi naging maganda yung sinabi mo or yung ginawa mo." Para kumbaga siya rin mismo sa sarili niya, alam niya kung next time hindi niya na gagawin 'to dahil alam niyang mali ito. So ikaw na nasaktan o ano dapat, kumbaga ikaw ay maging mapang-unawa sa kanya, okey. Lawakan natin ang ating pag-iisip sa ating kapwa na kung sino man ang nakagawa ng hindi maganda sa atin. Okay, so next is, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi ka natutuwa ang pagiging masama. Yan. Wag daw po natin katuwa ang mga gawaing masama. Dapat lagi nating hinahanap sa kapwa ang mabuti sa kanila kahit na sa mga taong nahihirapan tayong makipag-ugnayan. Kahit na nga yung ating mga kaaway o yung hindi natin na o may kasamaan tayo ng loob, dapat kung ano man ang nangyaring hindi maganda sa kanya, huwag natin itong ikatuwa. Sa halip ay dapat ipagdasal na lang natin, 'di ba? Ipagdasal natin na kung ano man ang nangyari sa kanya, kasi kumbaga tayo, lalo na tayo na nandito na sa kapagka nandito tayo sa community, alam na natin, eh. Kumbaga nagiging mas malawak at mas maano yung ating pang-unawa sa ating kapwa. Okay, next. Okay na yun, sis, sige. Okay, next. Ang pagmamahal sa kapwa ay ikinagagalak ang katotohanan. So dapat tayo laging matapat at nagsasabi ng katotohanan sa isa't isa. So dapat lagi totoo. Hangga't maaari, maaari, palaging totoo ang mga sinasabi natin. Hindi yung magsasalita lang tayo na gusto natin, ano natin, kumbaga parang makuha natin yung kapwa natin. Kahit hindi totoo ang sasabihin natin. Kahit sasabihin mo iba nga kahit hindi kumbaga kahit yung damit niya suot hindi bagay sa kanya, yung kulay hindi bagay sa kanya, pero sasabihin natin, "Ay sis, ang ganda-ganda mo, bagay na bagay sa'yo." 'Di ba? Sinungaling tayo, 'di ba? So dapat sabihin natin kung ano man ang totoo sa nakikita natin, lalo nga sa ating kaibigan or sa ating tinuturing nating, kumbaga kapwa natin. Siyempre sasabihin naman natin 'yun sa taong talagang kumbaga close sa atin, eh, 'di ba? Hindi naman natin puwedeng sabihin 'yun sa hindi naman natin kakilala, hindi naman natin ka-close, 'di ba? At least yung kung ka-close mo, ang kapwa mo or kung sino man, mapagsasabihan mo siya at masasabi mo sa kanya lahat kung ano man hindi maganda or kung ano man yung mga, kumbaga yung totoo lang, yung maging kumbaga maging totoo ka. Okay, so ayun, next. Next is, ang pagmamahal sa kapwa ay nagtitimpi. So dapat daw po maging matiyaga at may kababaang loob na tinatanggap natin ang mga insulto, pananakit at pagkabigo na hindi nagbabalak na gumanti. Yan, naku, yan. 'Di ba lalo siguro noong mga hindi pa wala pa tayo sa community ito, talagang kumbaga noong araw kapag nasaktan ka or may narinig ka talagang hindi maganda na sinabi sa'yo, talagang susugurin mo yung nagsabi nito, sasabihin mo na gano'n, "Bakit nagsalita ka? Napatunayan mo ba na totoo 'yan?" Gano'n, 'di ba? Talagang kumbaga hindi tayo papayag na, hindi gaganti. Pero ako po sa totoo lang na ano po kasi ako, eh, hindi po ako kahit po ako makarinig ng kung ano man salita, kung ano man po, inaano ko na lang po sa sarili ko 'yun. Pero yung mga anak ko minsan po yung bagay nangyari naman po yung mga minsan na nangyayari yan, yung mga before pa po. Kumbaga talagang kahit hindi maganda yung narinig mo, pinagpapaano mo na lang, yun nga, sa ngayon ipagdasal mo na lang kung ano man yung sinabi ng tao na yun, hayaan mo na lang siya, tutal lalo lalo na kung alam mong hindi naman totoo yun, 'di ba? So kumbaga, pasok mo sa kabilang tenga mo at ilabas mo sa kabilang tenga mo. So yun. So next, ang pagmamahal sa kapwa ay pagkakaroon ng tiwala at paniniwala sa kagalingan ng ibang tao. Yun, dapat daw po tayo magkaroon ng positibong saloobin sa iba at laging hinahanap kung ano
ang mabuti sa kanila. So yun, dapat daw po lagi nating isipin kung ano po ang makakabuti para sa ibang tao. Kumbaga, lagi daw po tayo magkaroon ng positibong saloobin sa iba. Kumbaga, dapat tayo laging magkaroon ng tiwala at mga pagtitiwala sa kung ano man meron ang isang tao. Kumbaga, i-acknowledge din natin. So, parang kumbaga halos pare-pareho naman po yung ating mga kumbaga yun sa mga katangi ibinigay sa atin. Pero kumbaga talagang yan po ay kumbaga ang pagkakaroon natin ng pagtitiwala at paniwala sa kagalingan ng ibang tao, para kumbaga inuulit lang po na yun na magbigay din tayo ng kumbaga purihin at kung ano man ang nagawa ng isang tao ay pahalagahan din po natin. Okay, next. Okay, next. Ang pagmamahal daw po sa kapwa ay pagkakaroon ng pag-asa. Okay. Dapat na may positibong paningin tayo sa buhay at kapwa natin na mamalaging masayahin at mapayapa sa anumang sitwasyon na kinalalagyan. So, halimbawa po, may maging maganda ang tingin sa kinabukasan at pananaw sa buhay. So, dapat maging ano po tayo, kumbaga, ayun, maging positive thinker po tayo. At, kumbaga, lalo na po sa sitwasyon natin sa ngayon na tayo nga po ay under sa pandemic. So, dapat po, wag na, di po ba tayo naman, di ka sa atin ang talagang sa bawat oras ng pagdadasal natin, iyan na lang ang lagi natin pinagdadasal na sana ay mawawala na nga po itong pandemic sa ating bansa para mabalik na sa normal ang buhay natin. Diba? So tayo mga ka-sisters na magkita-kita na po muli. At siyempre nakakasabik po yung mga dati nating ginagawa, yung ating mga activities, di ba? Tulad ngayon, malapit na naman ang Pasko. So, pero sa Sunday, bukas pa na pala yun. Kahit pa paano po magkikita-kita po tayo. So, yun nga lang, hanggang tingin lang, hindi naman po tayo pwedeng magbeso-beso dahil nga sa sitwasyon. So, pag-iingat pa rin po yun sa atin. So, yan dapat malay natin, di ba? Yung ating matagal nang hinihiling at ipinagdadasal sa Diyos na mawala na tong pandemic. Malay mo, pagkaloob na sa atin, di ba? In Jesus' name, makakamit din natin yan. Okay, malay natin next year. Wala na yan, di ba? So, back to normal na ang ating buhay. Okay, so next is, ang pagmamahal daw po sa kapwa ay marunong magtiyaga. Okay, dapat tayong magkaroon kayanan na dalhin sa ang iba't ibang bagay, hindi sa walang pasubaling pagbibitiw, kundi sa matagumpay na saloobin. So dapat daw po tayong mapagtiis. Hindi daw po tayo agad-agad umaayaw kahit ano pa ang makaharap sa buhay. Kumbaga talagang dapat pagtiisin, maging matiisin tayo, maging matyaga, at hindi tayo dapat umayaw agad-agad. Dapat yun pa rin ang pag-asa pa rin. Kumbaga, naandyan pa rin ang pag-asa na talagang kumbaga sa lahat ng ating mga dinadalangin, sa lahat ng ating mga minimithi sa buhay, balang araw ay makakamit natin yan. At yan, kung siyempre pagkakalob naman yan sa atin ng ating Panginoon, kung iyan ay nararapat ipagkaloob. Ngunit sabi nga, hindi naman natin yan makakamit sa oras ng kagustuhan natin, kundi sa oras sa kanyang kagustuhan. Di po ba? Minsan naman po, di ba? Minsan man sa ating pagdadasal o kaya sa mga hinihiling natin, minsan nga pinagdasal pa lang natin, pero minsan ang bilis ni Lord sumagot, di ba? Andiyan na kaagad. Pero meron naman tayo ibang mga dasal na talaga kailangan nating ulitin at matyaga tayong maghintay. Dahil alam naman natin balang araw, ipagkakaloob din niya ng ating Panginoon sa atin. So mga kapatid, yan po yung 13 or 13 na katangian ng isang Kristiyanong pag-ibig. Mga kapatid, ayon po kay San Pablo sa mga taga-Corinto, pwede po bang yung lahat po ng binanggit ko ay
Instead na ang pagmamahal po ay papalitan po natin ng salitang ako. Kahit po na andyan po kayo, basta kung ano lang po, sabayan niyo na lang po ako kung ano po yung ayan. Yan na po yung ating kwan. Instead na pagmamahal, ang gagamitin po nating salita ay ako ay. Okay, so yun sunod-sunod naman po. Kahit hindi ko po kayo nakikita lahat or naririnig, pwede pong bigkasin na lang po natin. Okay po mga kapatid? Okay po. At narinig niyo pong lahat. So okay po. Start po tayo. Number 1 po. Ako ay matiisin. Ako ay may magandang loob. Ako ay hindi mayabang o nagmamataas. Ako ay hindi magaspang o mapanakit o ba ng iba. Ako ay hindi makasarili. Ako ay hindi magagalitin. Ako ay hindi nagtatanim ng galit sa kapwa. Ako ay hindi ikinatutuwa ang gawaing masama. Next is, ako ay ikinagagalak ang katotohanan. Ako ay mapagtimpi. Ako ay mayroong tiwala at paniniwala sa kagalingan ng ibang tao. Ako ay laging mayroong pag-asa. At ako ay marunong magtiyaga. So, mga kapatid, yan po ay ang mga katangian ng isang Kristiyanong pag-ibig. Siguro po magawa man po natin yung ilan dito. Talagang kalugod-lugod na po yan sa ating Panginoon. So next. Next is, ang pagmamahal daw po sa kapwa ay gaya din ng pagmamahal ng Panginoon. So, okay. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi pinipili. Yan, hindi raw po pinipili. At ito po ay isang bagong utos na ibinigay sa atin. Ito isang bagong utos na ibinigay ko sa inyo na mag-ibigan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo at mag-ibigan sana kayo. So yan, palagi inuulit-ulit ng ating Panginoon yan, yung mga salitang yan, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So lagi niya sinasabi niya na mag-ibigan daw po tayo. Okay. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay handang mag-alay ng sarili. Handa niyang magpatawad sa mga alibughang pagmamahal. Dapat lamang na pagkukulan natin ng ganitong pagmamahal ang ating kapwa. Okay. So, next slide sis. Ipinamalas ni Jesus ang halimbawa ng Kristiyanong pagmamahal nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Okay, so nung panahon pong iyon, talagang yung mga disciple niya na kung saan-saan nang galing ng maghapon na yon, pero kumbaga hindi inalintana ng ating Panginoon na ito ay kanyang hinugasan. Di po, kailan po ba natin ito, kumbaga inaalaala natin to, di po ba? Tuwing Holy Thursday, di ba? Na kung saan ay hinuhugasan po yung mga paa ng mga disipulo. Di ba? Pero noong time po, ngayon po, siyempre, iba na. Dahil malilinis na, sa mga bagong pedicure pa yon, mga naglagay pa siguro ng pabango. Siyempre, para hindi man nakakahiya kay Father. Pero, noong time ni Jesus talaga, kumbaga, yung mga disipulo niya ay kumbaga halos nakapaapa ng time na yun, tapos maghapong halos naglalakad, pero hindi sa marumi. Siyempre, ang mga paa nun talagang marurumi na, pero hindi po yun inalintana ng ating Panginoon. Kumbaga, talagang, di ba, kumuha siya ng sabon, ng tubig, ng tuwalya, at kumbaga hinugasan niya ang mga paa. Ang alam ko nga po ay parang hinalikan pa niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo nung araw. So, yun. So, next is,
So malinaw na tayo inutusan ni Jesus magmahal sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal niya sa atin. Ngunit gano'n nga daw po ba tayo kamahal ni Jesus? Hanggang saan ang hangganan ng kanyang pagmamahal? Diba? So ito po ay ang sagot po diyan ng ating Panginoon, walang pag-ibig na hihigit pa rito ang isang tao na mag-alay ng kanyang sariling buhay. Di po ba? Kung saan di po ba yung Panginoon talagang sinacrifice niya yung kanyang buhay alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Pinako sa krus, namatay, pero on the third day, He rose again, di ba? So, yan ang talagang, kumbaga, laki ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin at handa niyang ibigay ang kanyang sariling buhay. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa atin. So, ang sabi nga po, ang kinakailangan ng pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang yung pagbibigay ng ating oras o pagbibigay ng ating karunungan o pagdarasal para sa kanila. Kailangan din daw po tayong maging handa na ialay ang ating buhay para sa kanila, gaya ng ginawa ng ating Panginoon. So napakahirap po yatang gawin nun, di po ba? Kasi sa atin, likas na pagka andyan, yung mga ka-sisters na nangangailangan ng panalangin, nangangailangan ng kahit ano paman, andyan po tayo at mabilis po tayong umaksyon. Pero pag sinabi po kayang ihanda, ialay mo ang iyong buhay alang-alang sa iyong kapwa, kaya nating gawin yun? Wow. Siyempre po isipin po natin yan, di po ba? Depende po. Okay. So alam po natin yan. Siguro po si Lord lang ang talaga makakagawa niyan para sa atin. Dahil siya ang ating Panginoon at kaya niyang gawin ang lahat. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. So next slide, sis. Ang ating huwaran daw po sa pagmamahal sa ating kapwa ay ang ating Panginoong Hesukristo. At yan nga po, ayan po ay ayon sa Pilipos 2, chapter 2, verse 5 to 8 nga po, na sabihin ni Jesus na dapat nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal niya sa atin. Iyon ang eksaktong kahulugan nito. So, tulad niya dapat na maging ihalay buhay para sa ating kapwa, tulad ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay. Yun po yun. So next slide, sis. Now, ito po ang tanong. Sino nga po ba ang ating kapwa? Ang sagot po sa tanong na ito ay kumbaga ito po ay ayon din sa istorya ng Good Samaritan or ang talinhaga ng mabuting Samaritano or the parable of the Good Samaritan. At ito po ay ayon kay San Lucas chapter 10 verse 25 to 37 na kung saan nung panahon daw pong iyon, ito po ay tungkol sa isang Good Samaritan, yung may isang tao na naglalakad, siguro po na naglalakad sa kagubatan or somewhere, at siya po ay hinarang ng mga tulisan. Hinarang po siya ng time na yun. At siya po ay, kumbaga siya ay binugbog, ay nalisan ng damit, kumbaga, at halos patay na siya nung iwan. So, siya po ay, kumbaga, nandun lang siya sa isang side ng kalsada, at nung time na yon ay meron pong isang dumaan na saserdote. Nang makita niya po ang taong iyon na halos patay na or kumbaga talagang halos lupaypay na, kumbaga, lumihis po siya ng daan. Hindi niya po nilapitan yung taong may tawag dito, may sugat or ano, hindi niya po ito nilapitan. Siguro natakot po. Kaya po ang ginawa ay lumihis siya ng daan at iniwanan yung, kumbaga iniwasan niya yung tao. Na mas sumunod naman daw po, mayroon namang isang dumaan na levita. Ganun din po ang kanyang ginawa. Nung makita niya yung tao ay kanya rin po itong iniwasan at lumihis din siya ng daan. Kumbaga. So yung meron pong pangatlo na dumaan na isang Samaritano. At nang makita niya yung taong ito ay nahabag po siya.
nahabag siya at kanya itong nilapitan. Kumbaga, tinignan niya, nilinisan niya, binuhusan niya ng langis ng time na yon. At kumbaga pati alak, kumbaga binuhusan yung sugat. At tapos isinakay niya ito sa kanyang sasakyan at dinala sa bahay panuluyan at doon inalagaan at ginamot. So, di po ba? So sa kwento pong ito, aksyon po ang ginawa ng isang Samaritano sa pagtulong sa biktima or sa kapwa, di po ba? Kumbaga talagang hindi siya natakot, hindi siya kumbaga nagdalawang isip na tulungan yung taong yun. Dahil siguro umiral sa kanya yung kumbaga habang awa. Kaya ginawa niya, nilapitan niya, balewala na sa kanya kung anong klaseng tao yun. Eh sa ngayon po kaya po ba nating gawin yon na siguro naman po kaya natin na makakita tayo ng isang taong kumbaga hindi na nga yung hindi na yung sugatan dahil grabe na po yung pagkasugatan. Yung bang talagang nangangailangan pa rin ng tulong. Sa ating po, likas pa rin po sa ating mga Pilipino ang pagiging makakapwa-tao. Kumbaga, yung awa natin, di ba? Likas pa rin sa ating lahat yan. So, kung sino man ang nangangailangan ng tulong, ay alam ko naman po na handa natin siyang tulungan sa anumang kaya natin. Basta kaya natin siyang tulungan kung anuman ang kanyang pangangailangan. So, yun nga po sinasabi, kailangan nga daw po yung aksyon na dapat nating magawa sa isang taong nangangailangan ng ating tulong. So, okay. At sinabi pa nga po dito ng ating Panginoon, sinabi niya sa atin na hindi na kinakailangan tanong pa, sino ang aking kapwa? Sapagkat ang responsibilidad ng pagiging kapwa ay nakaatang sa ating lahat. Dapat na tanongin na lang ang ating sarili, ako ba ay magiging kapwa sa iba? Yan. Kaya po ba natin maging kapwa sa ibang tao? Kung lagi po natin sinasabi yun. So, mga kapatid, okay, nandito na po tayo sa pagtatapos. Ang pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal sa Diyos, pagtatapos is, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay inihahan tulad sa patayo or vertical at pahalang horizontal na bahagi ng krus, di ba? Na kung saan yung patayo daw po, di po ba yung ating krus, kung saan yung patayo daw po, ito ay itinuturo patungo sa ating Panginoon. At yung pahalang naman daw po, ito ay itinuturo patungo sa ating kapwa. Yan, yung pahalang na gano'n. So, yun po pala yung ibig sabihin ng krus. Kumbaga talagang kumbaga, ayan ang talagang nasa krus na yan, pero magkasama pa rin, di ba? Magkakabit pa rin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. So, sinabi ni Jesus na magmahalan tayo ng pagmamahal niya. Sinabi ni Jesus na magmahalan tayo gaya ng pagmamahal niya sa atin. Minahal tayo ni Jesus kahit sino man tayo. Hindi niya tiningnan kung ano man ang itsura natin. Kung tayo ba'y maganda, pangit, mayaman, mahirap, o may pinag-aralan, o wala, o mangmang, Samaritano man, o Hudyo. Basta siya, inalay niya yung kanyang buhay, alang-alang sa pagmamahal niya sa ating lahat. Kaya itinuturing natin na siya ay naging kapwa para sa ating lahat, di ba? Kumbaga talagang ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal para sa ating lahat. Kaya yun nga po, tinuturing nga daw po na siya ay ating kapwa. Kaya nga may tanong nga po, tayo kaya rin natin maging kapwa sa iba? Yun. So mga kapatid, ang pagmamahal daw po, katulad ng pagmamahal sa atin ni Jesus, ay hindi daw po madaling gawin. Kumbaga, sa totoo lang, ito po ay imposible. Dahil siyempre mahirap natin magawa. Pero makakaya po natin ito sa pamamagitan ng ating panalangin at paghingi ng
paghingi ng tulong sa ating Panginoon, kay Mama Mary, at higit sa lahat sa banal na Espiritu Santo. Kasi po, sa lahat po ng ating mga ginagawa, lahat po ng ating mga, kumbaga, inaan natin sa ating buong araw-araw na pamumuhay, yan po ay nagagawa nating nagiging matagumpay kung tayo po ay lagi nasa ating Panginoon. At lagi natin siyang, kumbaga, inaalaala sa bawat oras ng ating buhay. Dahil alam naman po natin, sa kung ano man po yung ano man ang meron tayo sa ngayon, kung ano man po yung ating nakakamit, yan po ay nanggaling sa ating Panginoon. Kaya dapat lamang po na ibalik natin sa Kanya yung lahat kung ano man meron tayo. At yan, kumbaga, magagawa rin natin yung mahalin ang ating kapwa kahit ano pa man ang nararamdaman natin, kahit ano pang nagawa sa atin ng ating kapwa, may sama tayo ng loob sa Kanya, magagawa po natin kalimutan ang lahat ng yan at kayang-kaya natin siyang patawarin sa kung ano man ang Kanyang nagawa sa atin. At yan po ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating panalangin sa paghingi ng awa at tulong sa ating Panginoon. At lalong-lalo na sa ating mahal na ina na si Mama Mary na lagi rin po kaagapay natin. At higit sa lahat, sa tulong ng banal na Espiritu, at alam natin na sa lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga kahilingan, yan ay may katugunan at mabibigyan tayo ng mga kasagutan sa lahat ng ating mga kahilingan. At yan po, alam ko, hindi po pagkakait ng ating Panginoon, lalong-lalo na po kung iyan po ay makakabuti para sa ating lahat. So, with that, mga kapatid, maraming salamat po at muli, magandang hapon po sa ating lahat. To God be the glory. Thank you. Okay, sis. Bye. Okay, thank you, Sister Sylvia. Our sincerest gratitude to our dear speaker.